Sampo, siyam, walo. Ilang taon na ba tayo? Ilang taon na ba tayong nakikibaka para sa karapatan ng kababaihan sa aborsyon? Tila ba tagal na nating umaawit at iniisip na ng iba na tayo na lang ay palaging sumasabit? Ngunit tama nga ba? Ngunit tunay nga bang wala tayong narating sa ating pakikipagkapit-bisig? Mali sila. Pagmasdan mo ang iyong paligid. Pakinggan mo ang laman ng balita at dyaryo. Tignan mo ang kronolohiya ng kalagayan ng aborsyon sa Pilipinas. Taong 1999, itinuring ng Komisyon ng Karapatang Pantao ng Pilipinas na immoral ang aborsyon. Ngunit sa taong 2022, ang nasabing institusyon ay nagrekomenda sa dekriminalisasyon ng aborsyon. Sa hinaba-haba ng panahon at sa dinami-daming mga petisyon, hindi pala sayang lahat ng ating mga aksyon, kung kaya't dapat lamang tayo na magpatuloy sa ating advokasya at tayo'y mas magkaisa para mabago ang mga pulisiya. 7, 6, 5. Gaya ng pagbilang ko ay sana bumaba na rin ang kaso ng mga biktima ng hindi ligtas na aborsyon at sana'y mabigyan na ng karapatan ang mga kababaihan na sila'y makapagdesisyon. Isang desisyon sa sariling katawan ng walang halong diskriminasyon. 4, 3, 2, 1. Isang bagay lamang ang hinihiling ko sa madla. Iyon ay ang makipagkaisa sa ating advokasya. Ang mga boses natin ay sagrado, ngunit huwag nating hayaang ating mga bibig ay palagi na lang sarado. Sa laban kung saan pinapatahimik ang mga api, tayo ang magsisilbing boses ng ating lipi. Kaya't akin na iyong mga kamay at ipagpatuloy na natin ang paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan tayo ay magiging isang karamay. Karamay ng mga babaeng ang isip at puso'y kay tagal nang nalulumbay.